So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. How will you prepare our country for the expected increase in the prices of basic goods and commodities? Ito, kailangan ng presidente talagang yung vigilance saka foresight nasa kanya para na-anticipate niya kung ano yung mga darating na problema kahit hindi pa siya dumadating. Unang-una yung supply ng oil, siguradong maaapektuhan tayo nito. Gaya na sinabi ni Senator Ping kanina, meron tayong fuel subsidy, meron tayong automatic, kailangan mag-automatic suspension ng excise tax. Kasi yung mababawas nito sa presyo ay mga 10 pesos per liter. Pag nagkaroon ng automatic suspension, yung sources of power kailangan bantayan natin. Ngayon, kahit hindi pa kulang na kulang yung power natin, napakataas na ng presyo ng kuryente. Paano ba natin mapapababa ito? Kailangan tutukan na natin ngayon. Unang-una, yung implementation ng VAT, kailangan tingnan natin para yung mga hindi dapat kinakarga sa atin, huwag kargahin. Yung systems loss, yung distribution charges, kailangan masubsidize ito ng pamahalaan para yung kwenta natin halos mga 600 pesos ang mababawas sa bawat pamilyang panggastos. Yung ating supply ng kuryente, kailangan asikasuhin na natin. Alam natin na by 2024, yung malampaya, talagang paubos na yung ating source of energy. Ito kailangan nating tutukan na. Maraming pending na service contracts ngayon. Kailangan asikasuhin na natin. Yung ating paghanap ng mas maraming indigenous sources of electricity, kailangan asikasuhin natin kasi kailangan pag-antabayanan na natin yung kakulangan.